Hi guys, dito naman ako pero bago ang lahat paki-like na and share, subscribe my channel para updated po kayo nako guys. Hi buhay. Ganito talaga ang buhay sa Australia guys. Oo. Especially na may cleaning business ako. Tapos kinuha kami ng tagalinis ng Airbnb. So anytime guys tinatawagan kami guys na maglinis. Oo. So, wala kaming magawa guys kasi nga siyempre pumasok sila sa business namin at yan nga gusto nila na ako ang maglinis sa kanya. Pero ang kagandahan lang dahil makakatulong yung asawa ko magtrabaho guys. Kaya ngayon nga kararating lang namin talaga galing sa Airbnb. Kasi kagaya ngayon na holiday dito is marami talagang mag-i-stay ng isang araw, 2 araw doon sa Airbnb guys. Kaya yun, wala kaming magawa. Kung tawagan kami, kung pumasok sa apps yun sa ano namin, kailangan talaga namin na i-accept ko dahil ibig sabihin na makapaglinis guys. At yan nga, kung halimbawa isang araw lang tapos kabukasan meron na namang mag-check-in, ang bilis lang namin makatapos. Pero ngayon dahil halos bed na gamit, kasi yung bawat kwarto mayroong mga bed, may bunk bed pa, so nakakapagod guys talaga magpalit ng mga beddings. Kaya yun, tiis-tiis lang, ganito talaga ang buhay kung mangailangan talaga tayo ng pera. Kung siguro itong pera na to kung dadalhin sa Pilipinas ay may kalakihan na guys. Oo. Pero dito kasi sa Australia kailangan ka talagang kumayod dahil pangbayad sa mga bills. Especially na wala pa kaming bahay, ay ganito talaga. Oo, ang bayaran dito sa bahay is every week. Oo guys. At ang kagandahan lang naman kasi dahil yung asawa ko is pensioner, kaya meron kaming rent assistant na galing sa gobyerno. Alam mo naman yung pension nila dumadating every fortnight. So, meron na kaming rent assistant niyan. Pero, yung bayaran namin every week. Kaya, yun talaga guys. At saka, nagmahal na talaga ang mga upa. Dito is 400 lang last year. Ngayon is 420. So, may tendency pa. Sana nga mabigyan na kami ng bahay galing sa gobyerno dahil nag-apply nga kami. Malapit na mag 2 taon mula mag-2 taon na nga kami mula nag-apply. Ngayon is parang bibigyan kami doon banda sa May Kwinana. Iayaw namin doon sa May Kwinana guys kasi nga may marami mga factory. Oo. At saka mahirap na, 'di ba? At saka nag-apply kami uli dito sa Mendra. Kaya nung tinawagan kami, ayaw namin i-accept yung bahay doon sa May Kwinana. So sabi niya, sige, mag-submit kayo ng form dito sa May Mendra. Kasi nandito kami sa Mendra guys dahil kung tatanggapin namin yun doon, maghakot na naman kami ng medyo malayo. So, dito na lang banda, baka malapit lang. So, malapit lang namin palit, kakargahan ng mga gamit namin pag nandito lang banda sa amin ang aming matatanggap galing sa gobyerno yung pabahay. Pero, yun na nga guys, 2 bedroom ang ibibigay sa amin. Kaya, iwan ko lang, mas magandahan yung sa gobyerno kasi habang buhay mo yung titirahan. Walang magpapaalis sa'yo
kung di ka kusang umalis. Yun ang kagandahan sa gobyerno. Tsaka mura lang yung upahan. Kasi siguro tatanggapin namin yun kung halimbawa mabigyan kami dahil nga pataas ng upa ng bahay dito guys. Sobra talaga. Kaya habang nandito pa kami is magtiyaga na lang talaga kami kasi nung nag-apply kami is bibigyan lang kami ng isang bedroom. Parang granny flat lang siya. Hindi namin tinanggap guys kasi may marami kaming gamit. At saka sabi ko, hindi ko makaya yung isang bedroom lang guys talaga. Siyempre kung may bisita ka at saka pangalawa din yung mga gamit namin. Saan naman dami na nga kaming tinapon nung paglipat namin kasi nga yun sana ang bibilhin namin kaya lang nagkagulo-gulo dahil nga yung mga ibang Pilipina dito alam nyo naman pag napagtripan kanila na sisirain yung buhay mo dito isisirain ka talaga. Ganun ang mga Pilipino. Ang mga Pilipino dito is okay lang pero mga Pilipina nako sobrang sobra guys. Kaya ang ginawa ko na lang is umiwas. Dito sa banda dati dito sa amin, dami akong mga kaibigan dito guys. Ngayon, hindi na ako nakipag-usap sa kanila. Mas maigi pa yung nandoon ako sa malayo makipag-halubilo sa mga anak-anakan ko. Kasi bago pa lang din sila dito, parang pareha lang kami pero yung isa bago lang talaga dito, parang magpa 5 years na din. Kaya lang yun na lang ang ano ko, banda dito sa ano namin guys, binala ko yun sila sa isip ko. Kung siguro kung magkikita kami sa mall, yun siguro, pero pag makipagkwentuhan, makipagplastikan, nakakapagod guys talaga, totoo lang. Mas mainam pa magtrabaho ako, bahay, trabaho. Pero kagaya ngayon na invite kami doon sa taga-amin pero malayo sila, mga more than 1 hour yung biyahe. Nag-abot kami doon sa Compostela, tapos yung taga Danau pumunta din, nagdala sa anak niya yung bagong baby niya. Kaya at saka meron kaming kilala din pero hindi talaga ano guys, hindi yung crowded na mga tao na papuntahin mo sa bahay kasi hindi mo mapigilan na makipagplastikan dahil plastic din sila. Guys, kaya yun, pinili yung makapunta doon sa bahay niya. Kaya yun, parang nanay-nanay na din nila ako, kaya yun, inimbita din ako sa parang anak-anak ko guys na mag-celebrate ng birthday ng asawa niya. Wala din siya masyadong kaibigan guys. Kasi nga hindi ka dapat magtiwala talaga dito. Ang hirap magtiwala dito sa mga kababayan natin guys. Tapos nagpunta kami noong Friday kasi nakaano na yun, nakapa-reserve na sila. Yun, inano ko na sinabi ko na kailangan nyo akong sabihan o i-remind kasi alam nyo naman ang katandaan. Kaya at saka busy din sa trabaho guys actually. Yun na nga, pumunta kami doon nung Friday. Ilan lang kami? 4 na sila yung nag-birthday. Yung pamilya sa nag-birthday. At saka, Pinay din yun guys. Tsaka, 4, 7, plus 2 kami. 9 lang kami guys. Pero parang masaya na rin kami. Kahit 9 lang kami guys, masaya na kami. Kasi doon kami sa sa restaurant. Mahal din doon guys. Kaya lang magbigay sana kami ng yung birthday sa ng asawa ko, magbigay tayo ng para pang birthday. Ayaw tanggapin ng lalaki. Ayaw niya.
Kasi siyempre naisip mo rin na mahal yung ano doon. Tapos kagabi na naman pumunta na naman kami ng Crown Casino kasi doon na naman kami nag-dinner. Imagine yun guys, yung anak-anak ko na nasa Tamrice na sila tumira is pumunta sila dito sa Perth. Kaya nung bago sila pumunta dito, sabi nanay mag-stay kami ng Crown. Tatlong araw. Kaya nandoon pa sila, bukas pa sila mag-check out. Sa sunod pang araw, sila mag-check out kasi 3 araw sila doon. In-invite kami ng dinner. Kasi yan ang tinulungan ko dati nung nagka-problema din siya sa kinakasama niya. Kaya kami din ang tumulong sa kanya. Ngayon, parang inisip kami na kami ang nanay nila dito tsaka tatay, yung asawa ko. Parang kami ang magulang nila dito. Mabait naman yung naging niya ngayon. Ngayon, in-invite kami, doon kami nagdi-dinner. Oo. Naku guys. Eat all you can doon. Hindi lang isang beses lang ako nakapunta kami. Hindi. Actually, palagi kami pumupunta dati kasama yung best friend ko dati. Kaya nung best friend ko wala na. Oo. Nag-ibang mundo. Yung ibig sabihin yung pumanig sa mga pangit na ugali baga. Oo, hindi niya inisip na kung ilang taon na kami mag-friend na naging diehard ako sa kanya. Eat all you can guys. $90 per hour. Not per hour. $9 yung kain namin doon. Eat all you can guys. Kaya, ang ganda. Tagal kaming lumabas guys. Kinuha namin yung mga 7:00 pasado hanggang pataas. Kasi kung 7:00 ka na pumunta doon ng gabi is hindi ka basta-basta papaalisin. Kasi simple wala nang sumusunod. Oo. So, pwede ka nang magtagal doon na hanggat magsirado hanggang kaya mo pang kumain is pwede ka pang kumain. Kaya kailangan mo talagang kain ka ng kain doon kasi nga sayang ba naman ang $900, diba? So parang 3,000 na rin mahigit yung kinain ko. Oo, sa bawat tao is $90 guys. Pero hindi kami pinapabayad ng anak-anakan ko. Sila nagbabayad guys. Kaya lang birthday ng asawa ko is kailangan kami ng card sa casino. Inaiwan yung card ng anak-anakan ko. So sa asawa ko ang ginamit. Nalaman na nag-appear doon na September 1 yung birthday niya. Kaya naka-discount kami. Binigyan kami ng discount. Kaya ang saya ang buhay guys. Oo. Ang hindi pa nakasubscribe, subscribe na. Parang alam niya kung anong nasa channel ko. Bye for now.